Magandang umaga Malacanang Press Corps. Welcome muli sa ating press briefing ngayong araw, February 5. Kahapon ay pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para pag-usapan ang Comprehensive Traffic Management Plan sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Layunin ng planong ito ang implementasyon ng traffic management strategy at epektibong paggamit ng transportation infrastructure. At para bigyan pa tayo ng karagdagan detalye patungkol dito, kasama natin ngayon si Attorney Romando Artes, Chairman ng MMDA. Good morning, Chair Artes. Magandang umaga sa iyo, Asik Dale, at sa inyo pong lahat, isang magandang umaga. Kahapon po, nagkaroon tayo ng pagpupulong kasama po ang ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. At nandun din po si DOTR Secretary, DILG Secretary, at NEDA Secretary, kung saan nagbigay po tayo ng update tungkol sa Comprehensive Traffic Management Plan. Yan po ay ang isang 5-year action plan na binuo ng MMDA, katulong po ang JICA. Grant po yan ng JICA at yung bumalangkas po niyan ay kasama po ang Japan government, kung saan nag-identify po sila ng mga action points at nagrekomenda kung ano po yung mga dapat gawin para makatulong sa pagpapaluwag ng traffic. Meron pong mga action plans nga po dyan at yan po ay sinisimulan na natin gawin. In fact, marami po sa rekomendasyon, almost half na yung na-implement po natin. At patuloy pa rin po natin ginagawa. Kasama po dyan yung pag-aayos ng mga intersections at iba pa pong mga gawain. So, inireport po natin yung status na yan sa ating Pangulo at ipinakita po natin yung resulta noong mga nagawa na natin na mga improvements pursuant to the Comprehensive Traffic Management Plan na ginawa nga po ng MMDA at ng JICA. Thank you, Chair Artes. We're now opening the floor to questions from MPC. So, ano you? People's Journal. Sir, ano po yung mga recommendations na sinabi nyo kay Presidente na gagawin nyo sa mga susunod pang araw? Well, marami po tayong binanggit na mga rekomendasyon. Unang-una na po dyan, yung pinaka-major ay yung pag-aalis po ng U-turn slot sa C5. Ang original po kasing plan nito ay underpass. So, dapat po dire-diretso yung mga sasakyan C5 galing south, tatawid po ng Kalayaan, at yung galing naman po ng north, ganon din po, underpass po dapat. Pero at that time, hindi ko rin po alam kung yung rational, ginawa pong U-turn slot yan. So, ang rekomendasyon po natin ay temporarily, lagyan na lang ng stoplight, alsin yung U-turn slot, at ituloy po sana yung dating plano na gawing underpass siya para dire-diretso po yung sasakyan. Pero in the meantime, kung kayo po ay napapadaan sa C5, ang niluagan po natin yung C5, inalis po natin yung malapad po kasi yung median island dyan, yung nasa gitna. Inalis po natin yon, pinaluag, at substantially lumuag po yung traffic. Yun po yung isa sa mga major na inirekomenda po natin sa Pangulo. Sir, any update dun sa recommendations nyo before na i-adjust yung oras ng trabaho sa government offices? Anong sinabi ni Presidente about it na gawing 7 to 4? Yes, napag-usapan din po yan. Ipinakita rin po natin sa Pangulo yung resulta noong sinagawa nating 7 to 4 adjusted government hours sa LGUs. Pinakita po natin yung benepisyo na although limited nga po within the area ng mga city halls, at preliminarily we endorse na sana lahat, pero again kami na rin po yung nagsabi na kailangan pa po ng masusing pag-aaral at konsulta yung mga different agencies and departments. At kunin din po, kinukuha po kasi rin namin yung experience po ng bawat LGU at yung pong mga nagtatransact sa kanila
para maging inclusive yung data natin. Pursuant na rin po sa sinabi ng ating Pangulo na hindi lang dapat kami yung kinukuhang data, kung hindi pati yung mga transacting public. So yan pa ay gagawin natin sa mga susunod na mga buwan. Next question, Tuesday New, DZBB. Good morning, Chairman. Ang pagkakaintindi po namin, nagsimula na kayo, preliminary actions on the EDSA rehabilitation. Ano na po ang mga ginagawa at kailan po yung talagang pagkukumpuni dito sa kahabaan ng EDSA? Napag-usapan po yan kahapon. Sinabi po ni Secretary Bonoan na ginagawa na po yung timetable at yung preliminary traffic management plan na para po sa rehab ng EDSA. Target pa rin po ay makakapagsimula ng March para matapos po siya in time for the ASEAN. Southbound lang muna po ang gagawin. Ang challenge lamang po na pag-usapan kahapon kasi sasabayan na po ng paggawa ng drainage system sa EDSA para maiwasan yung pagbabaha. Niraise lamang po natin yung concern na since yung drainage po ay nasa outer lane, marami pong utilities dyan eh. And based on our experience, kahit po mag-walk-through, mag-mark, minsan po yung as-built plan, hindi nasusunod eh, ng mga telcos, ng water utilities na during construction may tinatamaang linya na nagpapabagal po. So we really have to consider that then. Napag-usapan din po yung mga areas na walang masyadong alternate route. Hindi tulad po nung isinara natin yung Kamuning flyover. Meron pong 3 karsada na pwedeng kananan. Tapos makakabalik din po sa EDSA after ng Kamuning flyover na nung minanage naman natin well, hindi po masyadong nag-create ng mabigat na daloy ng traffic. So may mga portions po kasi sa EDSA na wala pong ganong alternatibong ruta. So meron po tayong isinuggest kahapon, medyo out of the box na suggestion. I won't mention it. Ang sabi lamang po ng ating Pangulo ay we have to consider it. Just give him specific numbers before po, para po makonsider and he will decide. But I think he's receptive to the idea. Hindi nyo pwedeng mabanggit, sir? Hindi ko muna po banggitin kasi medyo sensitive din po at medyo out of the box nga at mayroon pang mga ibang kino-consider for that. Okay, thank you. Maricel Halili, News 5. Sir, magandang umaga. Sir, for context lamang po, particularly sa EDSA, ano ba yung ideal na dami natin dapat ng mga sasakyan na dumadaan doon to consider na okay, solve na yung traffic versus yung kasalukuyang volume ng sasakyan na na-experience natin ngayon? Well, ang ideal lamang po dyan ay 250,000 vehicles per day. Ang problem po, nasa 400. I think yung last count namin is nasa 470,000 na tayo, which is almost double noong carrying capacity niya. That's why talagang nagkaka-clog up. Marami rin siyang entrance and exit going to EDSA or going to and from EDSA na nakakapagpabagal din. Kasama na rin po dyan yung mga terminal ng buses. Pag lumalabas yung buses, may mga establishments. So, I think yes, sobra po ang sasakyan. Kasama rin po yan sa napag-usapan kahapon kasi daily vehicles po natin, noong 2023, it's only 3.6 million. Sa partial data namin, hindi pa po kompleto, nasa 3.75 na. And sa estimate po ng ating Traffic Engineering Center based sa data ng LTO, baka umabot po ng mga around 3.8 mahigit. So may nadagdag na naman po na around 200,000 vehicles.
na lumalabas po daily sa ating kalsada. So talagang sobra-sobra po yung capacity at alam naman po natin ang talagang solusyon dyan ay mass transportation and infrastructure. Ongoing naman po yung mga infrastructure projects like sinabi po ng DPWH na may 6 silang tulay na gagawin na nagko-cross ng Pasig River. Kasama po dyan yung napag-usapan na 3 tulay sa Marikina area na I understand na procure na nila for award na daw po at hopefully masimulan ngayong taon na to. Pero sir, oras na matapos or makomplete yung sinasabi po ninyo na EDSA rehab na target nating magsimula by March, ilang porsyento po nung problema natin sa traffic ang pwedeng mabawas? Well, unang-una magpapabilis po yan ng daloy ng traffic. Kasi kung makikita naman natin, dumadaan naman siguro tayo araw-araw ng EDSA, maraming portions dyan ang lubak-lubak pa dahil nasisira na, napakatagal na po rin kasi ng EDSA. At ang nangyayari po kasi yung paggawa, portion-portion. Lalo pag weekend, inaalaw natin na 24 hours sila gumawa. Nagkokos yan ng traffic. So pag nagawa po ito, lalagyan ng magandang asfalto, mas bibilis po yung daloy ng mga sasakyan. So, hopefully, it will improve yung traffic situation sa EDSA once the rehabilitation ay makompleto. Julie Aurelio, Inquirer. Sir, balikan ko lang po yung proposal kanina to change the government work hours natin. Sabi niyo po kanina, still needs further study. Do you have a timetable for the study? Is the MMDA planning to implement this by this year or by next year? Hopefully within the year. If data will show na talagang may substantial improvement sa traffic, particularly sa major roads, ire-request po natin yan sa Pangulo na ma-implement based on data. Tandaan po natin may 184 na regional offices na hindi dapat nandito sa NCR dahil Region 4, Region 3 sila na nandito. Nasa 500,000 po ang kabuang national government agency employees. Around 200,000 of them may sasakyan at another 300,000 ay nagko-commute. So sa mga commuters pa lang, kung maialis natin sila during peak hours ng traffic and noong pagbiyahe, malaking luag yan pati sa transport system natin, sa public transport system. Experience po namin yan dito sa MMDA. No? Nag-implement po kami ng 7 to 4. Mas gusto po ng aming mga empleyado dahil mas nakaka-uwi sila na mas maaga. Dahil hindi po nila nasasapol yung traffic, lalong-lalo na sa hapon. Dahil 4, out na sila. Before po mag-build up ang traffic ng 5 o'clock, sila po ay nakakalagpas na doon sa traffic at mas nakakauwi po sila na maaga at na-spend po nila yan time na nasitipid nila sa kanilang mga pamilya. Sir, where are we in the consultations? Like, ilang percent na of the stakeholders, government agencies, LGUs, transacting public, have we consulted on this? Para lang we can set expectations as to when the public should expect these newer work hours. Nasa LGUs pa lang po kami ngayon. Simula pa lang, sir. Yes, yung mga empleyado kasi nila ini-interview natin. Ganon din po yung mga nagtatransact sa kanila. Kung okay ba sa kanila yon. Pero so far, yung nagbigay po ng feedback sa amin ay San Juan, Pasay, and Pasig. At sinabi po nila na mas gusto nila yung pong 7 to 4 na work hours. Sir, lilis lang ako ng konti. May nabanggit po si Interior Secretary Remulla about a plan to charge fees for the use of EDSA, but he says that this will be only implemented once the comprehensive traffic management into place. Tapos nabanggit din niya na this was discussed during your meeting with the President kahapon. Would you kindly give us more details about this? And what's the likelihood of this being implemented for EDSA? And will it be implemented in other major thoroughfares? Thank you. Well, napag-usapan po yan kahapon. Unang-una, it was just a suggestion
na yun nga po, lahat naman ng options ay ating pinag-aaralan. We understand sa ibang bansa tulad ng Singapore, may congestion charges talaga kung saan yung papasok po ng city certain hours, charge po nila ng fee para makapagdala ka ng sasakyan. This is to encourage use of mass public transport. Okay, sir. Will it work like a toll fee? Yes, parang ganun po yung concept na pag pumasok ka, i-charge ka. Initially, parang ipinopropose siya sa EDSA. Pero ang ating Pangulo po mismo ang nagsabi na pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Kasi kung magcha-charge ka tapos wala namang option yung ating mga kababayan na gumamit ng ng public transport dahil mahaba ang pila, parang hindi pa po timely na mag-implement ng ganoon. Although I understand Baguio may proposal din po na ganyan. So siguro tingnan po namin yung effect sa Baguio and pag-aralan din po namin kasi may problema din po niyan sa implementation. Paano mo i-charge? Sino ba ang mga i-charge mo? Yung mga taga Manila lang ba? Yung mga outside of Metro Manila lang? Medyo mahaba-haba pa pong proseso yan at usapin. And Sir, hindi pa siya mangyayari like anytime soon? Hindi pa po siguro. It's just a suggestion po na we discuss dahil nga po maraming suggestions po ang nag-come up during the discussion na lahat naman po ay kino-consider dahil anything na makakatulong po sa pagpapaluwag ng traffic ay kinonsider po kahapon. Thank you, sir. Jean Mangalus, Philstar. Hi sir, sinabi rin po ni Sec. Remula na there are plans to phase out the EDSA busway. Can you elaborate? And may I ask if ito ba yung solution since as you said, napakadami ng private vehicles sa daan? Well, napag-usapan din po kahapon yan kasi nagsabi po ang DOTR na currently they are expanding yung carrying capacity ng MRT. I think if I recall it right, additional 30% capacity kasi sa ngayon yung bagon natin 3 lang bawat trip. Magdadagdag daw po ng isang bagon. So that's another 30% additional capacity. Inaayos lang yung infrastructure to accommodate yung mas mahabang bagon. Ang naging usapan po, suggestion is kung pwede rin iklian yung headway, meaning yung diferensya ng time or liitan yung time in between pagdating at pag-alis ng bagon. Ang suggestion po kahapon ay kung maa-accommodate din ng MRT yung mga pasahero po ng bus carousel. Since repetitive siya, same line, in fact mas inconvenient pa nga ang bus dahil hindi lahat po ng station ng MRT ay may stasyon ng bus. So kung magagawa po yan, mapi-free up po yung isang lane. May suggestion din po na kung mangyari yon, baka pwede pong i-consider na wag na siyang alsen pero instead ipagamit sa high occupancy vehicles tulad po sa LA na kung 3 or 4 ang sakay mo, ikaw lang ang pwedeng gumamit noong special lane po na yun. Sir, can you say po na adding another lane will solve the traffic? Kasi why can't we have it both ways na may busway and MRT operating side by side since the EDSA bus lane also has stops that the MRT doesn't cover? Well, yun nga, as I've said, kung maka-accommodate naman sa taas, sa tren yung mga pasahero, we don't see the need na magkaroon pa ng bus. Kasi exactly the same route nga siya. In fact, mas bentahe pa nga ang train dahil mas marami siyang stops kaysa sa bus carousel. And may plano po ang DOTR na talagang magkaroon ng seamless transfer from different train system like MRT, iduktong na talaga sa LRT1
or yung sa North, same, LRT1. Para kasi ang nangyayari daw po ngayon, pag umalis ka ng isang train station, lalabas ka pa ng station, bababa ka, then papanik ka uli sa kabila. So, piniplano na po ng DOTR na ipag-interconnect po itong mga ito, which is, I think, mas beneficial din po sa riding public. And at the same time, tingin ko mas mabibilis na yung biyahe sa MRT. Kasi nga, mas mababawasan yung time ng headway ng bawat bagon. At the same time, makaka-free up po tayo ng space sa EDSA. Imagine niyo one additional lane na magagamit ng mga sasakyan. Hindi naman po dahil car-centric tayo, pero definitely makakapagpaluag po yan. Magiging repetitive lang po kasi kung kaya na nang i-accommodate ng MRT yung mga pasahero, we don't see the need po for buses. Sir, do you agree that buses are more efficient in moving people rather than private vehicles? And sorry, last question, pero when can we expect this phase out? Well, lagi naman talagang mass transport, buses, mas marami sakay. Pero again, hindi po naman dahil pinapaboran natin yung mga kotse. Kung hindi, again, for practical purposes, kung kaya naman ng MRT, bakit ka pa magbabas? When po? Sorry, hindi nasagot yung when. Well, pag na-interconnect na po yung mga train system natin and nakita po natin yung efficiency nitong dagdag na capacity and then yung interconnectivity at kaya na nga pong i-accommodate ng train system po natin yung mga pasahero ng bus carousel, then yun po yung magiging time siguro na implement po yan. Harley Valbena, TZME. Good morning, sir. The planned rehabilitation on EDSA, will this possibly affect the EDSA busway, or is the EDSA busway included in the improvements that we will do? Kasama po ang EDSA bus carousel sa i-rehab. Ang gagawin na lang po siguro namin, na pag-usapan din yan kahapon, ay tulad noong ginawa natin noong nirehab po yung EDSA busway dahil sa FIBA World Cup, kung saan po yung portion na affected, palalabasin po natin yung bus, i-stop po natin yung mga sasakyan para makalabas yung bus, and then paglabas po noong portion na ginagawa ay pababalikin natin sa bus carousel. Ito po ay para hindi po masyadong maabala yung pong mga pasahero ng bus carousel po natin. Sir, follow-up lang po. Since na-float na yung idea na i-accommodate na lang sa MRT yung passenger sa EDSA busway if kaya, so we have no plans anymore na magdagdag ng stations po sa EDSA busway? Well, may limitations din po kasi yung paggawa ng station sa bus carousel. Kung nakikita niyo po kasi, may mga stations po na wala nang lugar sa gitna So, doon po sa mga stations na yon, definitely hindi na po tayo makakapaggawa ng station. So, siguro po i-consider din natin yung mga pwede pa na lagyan, although DOTR po yan, ay siguro naman may plano sila na lagyan pa. Sinabi ko nga, hanggat hindi naman po kaya i-accommodate ng MRT yung pong pasahero ng bus carousel, hindi pa naman po maaalis yung mga buses niyan. Sir, last question na lang po. Will we use the EDSA busway as a special lane po sa hosting natin ng ASEAN next year? Yes, definitely. Definitely. We will use. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Chairman, babalik lang ako doon sa pinaplanong 7 a.m. to 4 p.m. Napasok sa mga government offices. Did you consult the Civil Service Commission na baka pwede nating i-activate din o may consider yung pagbabalik ng work from home para Well, may issuance naman po ang civil service regarding alternative work arrangement. Pero depende pa rin po yan sa department or agency concerned. Kasi po, depende yan sa needs nila.
kung kaya naman po, I understand NEDA may ganong arrangement dahil output-oriented naman sila. Pero kasi may mga agencies na kailangan ng physical presence noong kanilang mga employees. So, case-to-case basis di pa din po. And meron nga pong issuance na ang civil service regarding alternative work arrangement, including work from home. Eden Santos, Net 25. Good morning, sir. Sabi niyo kanina napakarami na po talaga ng mga sasakyan at nadadagdagan pa. Sa tingin niyo po, it's about time na muli nating ipursige yung panukala na ilimit na lang po sa 10 to 15 years yung mga sasakyan. Bakit hindi ito maisagawa? Ano po yung challenges na? Well, nagawa na po yan sa public transport. Kaya nga po sila nagmo-modernize yung mga buses. 15 years lang po pwedeng gamitin. Sa mga sasakyan po kasi parang mahirap siyang implement. Although ako, I will agree to that dahil marami pong instances ng mga nag-i-stall na vehicles all around Metro Manila na nagki-create din po or nakakadagdag sa traffic. Pero ang argument po kasi against that lagi ay anti-poor daw po. Kasi paano po yung mga kababayan natin na ang kaya lang bilhin ay second-hand vehicle? Ang sinasabi nila, paano kung well-maintained naman yung mga sasakyan? So, kailangan pong pag-aralan mabuti yan. Especially, yun nga po, yung against argument na anti-poor siya dahil hindi po naman lahat ng ating mga kababayan ay kayang bumili ng brand new po na sasakyan. Sir, kapag po ba na-rehab yung EDSA ay ano yung assurance na bibilis yung biyahe po natin? Kasi I remember yung Skyway, yung bago magawa po yan, sabi, magiging 5 minutes na lamang yung travel from Cubao to Makati according to former DPWH Secretary Villar. Pero sa ngayon po nakikita natin kahit sa Skyway nagkakaroon ng traffic. Yan po yung kasi rin yung problem. Minsan po hindi siguro na project yung bilis ng pagdami ng sasakyan. Minsan like yung mga Skyway, pinoproject nila ang carrying capacity nito say 100,000. Pero ngayon lagpas na doon din sa carrying capacity dahil sobra po talaga yung dami ng sasakyan. So, may mga factor po na maybe hindi na foresee. Nagmura ang mga sasakyan, mura ang down payment, yun po, yung mga ganong factor. So, kaya po, may tulong pa rin po yan dahil nga additional carrying capacity and alternate routes. Pero again, napupuno na rin po siya talagang dahil sa sobrang dami na sasakyan. So ano po yung assurance na sa EDSA rehab talagang maiibsan yung traffic dyan po sa kahabaan ng kalsada? Well, unang-una po kasi entire stretch na yung gagawin. So again, instead na patsi-patsi, every week may makikita kayong ginagawang portion na pag weekend nakaka-cause ng traffic, 'di ba? Nakaka-cause ng aksidente dahil minsan sobrang lalim ng lubak na kailangan iwasan ng biglaan. Yung mga aksidente po na yan ay nagpapasikip din ng daloy ng traffic. So, kung maganda na po yung daan, mas mabilis po ang daloy ng sasakyan at yun nga, mas safer. Tapos po, may iwasan na yung weekly may ginagawa. Baka may panawagan po kayo sa ating mga riding public kapag nagsimula na yung rehab niyan, talagang yung traffic po, sobrang... Yes, well, dapat po i-expect ng ating mga kababayan na pag nagsimula po yung ating rehab ng EDSA ay magkikreate po yan ng matinding traffic. Yung nga lang pong may magbanggaan na isa or dalawang sasakyan, nagkokos ng traffic. Pag hindi po namin naalis within 30 minutes, ang effect niyan kung 2 kilometers away ka doon sa banggaan ay additional 1 hour na biyahe.
imagine niyo kung habang ginagawa ito, gaano ka laki yung idadagdag na oras sa iyong pagbiyahe. So, sa ating po mga kababayan, i-update niyo po yung sarili niyo. We will issue naman po mga advisories para po maplano nila yung biyahe nila. And we will encourage po na gumamit ng public transport instead, especially kung ang pupuntahan nyo ay malapit lang sa EDSA or umiwas po sa EDSA. Kasama na po yan. Maricar Sargan, Brigada News. Good morning po, Chairman. Balikan ko lang po yung sa pag-aaral, tanggalin yung EDSA busway since binabanggit nyo po magdadagdag ng 30% capacity yung MRT and parang repetitive na may busway and then yung sa tren. Pero i-consider po ba ng MMDA yung sentimiento ng mga commuters since according sa mga netizens, sa mga comments nila, mas comfortable po sila sa bus. And hindi po ba nakikita ng MMDA na kapag inalis yung busway, magbubuhol-buhol ulit yung mga bus and sasakyan kapag wala nang designated para sa mga bus? Well, yung sa comfort po ng ating mga pasahero, definitely, DOTR matter po yan. Pero offhand, I can say na hindi naman po magiging ganon ka-inconvenient dahil nga po gagawin lang yan if ever yung pag-alis po ng bus carousel kung may sufficient carrying capacity na yung MRTs po natin to accommodate lahat ng passengers sa bus carousel. Yung naman pong yan, mangyayari po yan pag gano'n na nga po yung sitwasyon. Ano yung second question? Sorry. Kung hindi po babalik sa yung sitwasyon traffic. before. Hindi na po. Kasi kung inyo matatandaan, dati 2 lanes ang sakop ng bus. 'Di ba? May yellow line tayong tinatawag. Ngayon, inilipat natin sa kaliwa, 1 lane na lang. Pag inalis po kasi natin yung bus carousel, completely wala na sila. So, wala na pong dadaan na buses sa EDSA. So, I don't think na magkikreate po yan ng problem. Pero follow up lang po, may target po ba kayo na date since parang syempre yung ibang mga commuters baka mag-alala? Wala pa naman pong definite date yan sa ngayon. Again, yan naman po ay subject sa condition na yung nga pong ating MRT ay kaya nang i-accommodate yung lahat ng passengers ng bus carousel po. Tuesday New, DZBB. Sir, I'm just wondering, mayroon pa po bang i-improve yung operations ng MMDA versus yung mga obstruction sa kalsada? Kasi kami po ay commuter din dito. Marami kaming mga kalsadang nadadaanan. Ginawa na pong parking area. Halimbawa ko po dyan sa Abad Santos, sa may Arpapa. Parking na po yung lanes na yon. Plus, magka-counterflow kasalubong mo po yung mga tricycle. Ano po ang pwede nating magawa sa mga ganyan? Well, siguro i-strengthen natin yung coordination with the local government units dahil hindi po namin talaga kayang bantayan lahat po ng karsada sa buong Metro Manila. Nakikita nyo naman siguro sa social media pages and sa mga news na rin na everyday po 4 na teams po namin ang nagsasagawa ng clearing operations. Umaga, hapon, non-stop po yan. It's just that, syempre, pag alis namin, minsan hindi na kaagad namin nababalkan. And minsan nga po, kung balkan namin ng mas madalas, nagre-reklamo po yung mga natoto dahil sinasabi, kagagaling nyo lang last week, nandito na naman kayo. Yun nga po yung naging nangyayari, vicious cycle, i-operate namin, pag alis namin, minsan hindi nga kinabukasan sa hapon pa lang nakabalik na. Pag-aralan po namin kung kakayanin ng budget na magdagdag pa ng teams para mas marami pong mapuntahan at maklear at yung frequency ay mas
maging madalas. Pero siguro ang isa sa susi dyan ay yung close coordination with LGUs na sana pag na-clear namin, i-maintain na nila. Siguro makipag-ugnayan din ako sa DILG kay Sec. John Vic Remulla regarding this para po mapagtulungan po namin. Chona Yu, People's Journal. Sir, just one quick follow-up lang doon sa tanong kanina na yung plano na tanggalin yung bus sa EDSA busway, palitan ng mga sasakyan na mayroong high occupancy rate na 3 to 4 up na pasakay. Suggestion pa lang po naman yan. Paano magiging proseso nun, sir? Iisa-isahin, titingnan. Paano kung yung vehicle is hindi po. tinted? Siguro, offhand, dapat hindi nakatint. May mga AI cameras naman na po tayo sa EDSA na pwede pong tumingin on. It's just that in fact, yung AI cameras namin, wag lang naman yung super dark tint, nakikita po yung nasa loob. Although, again, naka-TRO po yung NCAP natin. So, pag-aaralan po natin yung implementation po niyan. Pero definitely, isa po sa nakikita namin dyan, ay kung gagamit ka kung sakaling implement yung high occupancy vehicle lane, una-una dapat walang tint yung kotse, or kung may tint yung kotse mo, i-roll down mo yung window mo. Ganun po siguro, para mas madali yung implementation. Roll down na, sir, bago pumasok sa... Yes, dapat. Para makita po na talagang may sakay kayo or hindi mannequin yung nakasakay. Kasi kinukwento po ni Presidente Bongbong Marcos na noon daw pong panahon ni, I think, President Carter sa Amerika, yung mga tao daw po ay bumili ng mannequin para kunyari may sakay para makagamit ng high occupancy vehicle lane. So, pagplanuhan po natin kung sakaling dumating po yung time na mag-implement tayo niyan. Parang binigyan mo, sir, ng idea. Hindi naman po anti-poor. Kasi pwede ka naman, regardless ng sasakyan mo pwede kang gumamit niyan so long as marami ka sakay. Yes. Christian Yesores, Radyo sa East 30. So just a point po dun sa pinag-aaralang pag-remove ng EDSA busway. Hindi naman po kaya ma-defeat yung purpose nung pagbubukas natin last year ng mga new stations ng bus carousel. Naglagay po tayo ng mga footbridges and mga elevators and ramps. Paano po yung ginastos na budget natin para doon? Well, pwede pa rin naman pong tawiran yan tingnan po natin kasi matagal pa naman po yan. Pwede rin po siguro nating gawin yung padaanin yung mga provincial buses na point to point. So definitely pwede naman pong i-adjust yung use nitong mga stations na to. Or pwede po siguro yung mga atin pong mga UB Express, yung mga ganun po. Di-discuss din po naman natin yan at piplanuhin kasama po ang DOTR. Thank you, sir. Sam Medinilla, Business Mirror. Hello. Good morning, sir. Regarding lang po, balik lang po ako dun, sir, sa CTMP. Bali, pag na-complete po yung 5-year plan, anong target na reduction sa traffic sa Metro Manila? Tsaka kung magkano po yung budget na gagastusin na total ng government for the entire program? Well, maliit lang po yung gastos kasi more on adjustments lang sa mga intersections, adjustment sa oras ng stoplights. Well, nagbabari po kasi yung effect. We can provide you with the data na 15 or 16 intersections, I think 15. 14 po yung nag-improve at merong isa bumagal ng konti. So, na inaaral po ngayon kung bakit bumagal. Pero, yung ranges po ng decrease ng travel time doon sa mga intersections na yon ranges from 9% up to 66%. We'll provide you po with the data noong effect po doon sa mga 15 intersections po na inimplement natin yung CTMP. So, we cannot say yung overall impact sa buong Metro Manila, pero
per intersection or per karsada po siguro, we can provide the data. I-budget po kaya regarding? Budget, maliit lang siya eh. Hindi siya massive infrastructure project. Like yung iba, nilagyan lang ng lane markings, in-adjust yung timer ng mga traffic lights, yung mga ganun po. So, hindi naman siya major. In fact, ang pinakamahal lang siguro yung pagpapaluag ng additional lane doon sa C5, pero maikli lang yun eh. Hindi siya ganun kalaki. Tapos last na lang sir, yung regarding po dun sa preparations sa ASEAN hosting ng Pilipinas, bukod po dun sa pag-rehab ng EDSA, may other plans pa po ba yung MMDA to prepare for that event? Well, ang sa amin po kasi ay more on traffic management. So, piniplano po lahat yan doon sa mga venues po ng paggaganapan, sa mga hotels. Pero aside from that, all other preparations po kasi may kanya-kanyang responsibility. Siguro po ang infra nasa DPWH, tourism aspect sa DOT. So kami po talagang limited sa traffic management po. Michelle Gilang, LTV. Meron, definitely. Good morning, sir. Sir, just a question lang po dun sa elimination ng EDSA busway. Can you tell us po what other factors na na-consider nyo into coming up with a proposal to eliminate the EDSA busway? Kasi if I may share, I'm a commuter myself. I ride the train almost every day. And even with the existing of the EDSA bus carousel, punong-puno pa rin po kami sa MRT. Ang haba po ng pila, doon pa lang sa ticketing booth. Hindi po kami makababa sa mismong sa train. So, sir, just tell us po, ano pa po yung ibang factors na kinonsider nyo bukod sa pagiging repetitive ng routes into coming up with a proposal to eliminate the EDSA busway? No, again, i-emphasize ko lang, ito po ay suggestion lamang. And ang primary factor po dyan, again, uulitin ko po, ay kung kaya na ng MRT na i-accommodate lahat ng passengers, including yun pong sumasakay ng bus carousel. So, until mangyari yan, hindi po aalsin ang bus carousel. So, wala pong dapat ipag-alala ang ating mga kababayan dahil ito po ay proposal lamang. And again, uulitin ko po, hindi po mangyayari yan hanggat hindi po makikita ng ating policy makers na yung pong biyahe ng MRT ay kaya na pong isakay conveniently yung pong mga pasahero ng bus carousel. Van Mayrina, GMA7. Sir, just to synthesize the discussion, ang haba po kasi. So, klaruhin lang po natin, most of what we discussed so far are mere suggestions. Tama po ba? Yung iba po ay ini-implement na. Yung yes. CTMP, marami naman pong for implementation. Okay, yung balikan ko po yung U-turn sa C5 halimbawa. Is that already approved in principle and it's a matter of time before we implement, or is it still under study as well? No, approved. In effect, approved na po in principle. Kailan po natin ito kailangan lamang po na aralin. Una-una yung traffic management plan doon sa area kasi po lalagyan po yan ng stoplight in case. And then yung budgeting po siguro noong paggawa ng underpass. So, yun po yung mga factors na kailangan. So the entire stretch po ng C5 as in zero U-turn slot dyan? The entire stretch? At least yung sa Kalayaan intersection. Yun lang. But all the rest, Libis for example, andun pa rin yun? Yes, naandun pa rin po. Pero isa rin po sa palasa na pag-usapan yung posibleng paglalagay pa ng overpass naman po dito sa Milanusa. Na dati na rin naman pong plano na na-shelve lang. And sa EDSA, yun po, yung rehab and yung Guadalupe Bridge, rehab din po. Although yung Guadalupe medyo hindi naman po tatanggalin yung bridge kaagad until makagawa po ng
parallel na bridge, detour bridge ang tawag nila. One final point, Chairman, meron ho ba tayo may offer sa mga motorista natin na immediate relief? Something that they can feel in the very short term, like in the next 1 or 2 months. Meron ho ba kayo napag-usapan kahapon to that effect? Meron pong isa pero medyo kailangan lang pong aralin yung implementation. So, hindi ko muna po Harley Valbuena, DZME. So last na lang po. Since included yung EDSA busway sa EDSA rehabilitation, meron po bang portions na magsasara in the coming months for the repair or rehab? Hindi siya completely sara eh. May mga portions lang po na by portion po kasi yung gagawin. So siguro kalahati muna ng portion na yun, then another half. So piniplano pa po yan ng DPWH. Pero definitely po hindi ma-hamper or hindi matitigil yung biyahe ng EDSA carousel? Ay hindi pa. Hindi po natin gagawin yan. Okay. Thank you very much, Chairman Artes. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing sa araw na ito. Salamat po, Chairman Artes and Malacanang Press Corps. Magandang umaga. Thank you. Sa araw na ito.